Ako po pala si Captain EMP Estrellanes, Armor Philippine Army. At noon, na-assign po ako sa 4th Mechanized Infantry Battalion, Mechanized Infantry Division, Philippine Army. At ang rank ko po noon nung na-assign po ako doon ay bagong First Lieutenant po. At ako po ay isa sa Armor Officer na na-deploy sa Marawi City since day 1 po, or nung May 23, alas 2 ng hapon 2017 po. Nung May 23, 2017, sa ganap ng mga alas 10 ng umaga po, ay naka-standby alert po ako doon sa 103rd Infantry Brigade, doon po sa company ng 51st Mechanized Company. At doon po kami nagkita ng classmate ko na si Major Alvarez. Same po kami ng mission, is nasa reserve po kami noon. At naghihintay ng mission kung ano yung ipapagawa sa amin. Nung after lunch po ng May 23, sinabihan po kami noon na mag-prepare kasi may movement po noon. Kasama ko po daw doon yung 4th Light Reaction Company, 4th Scout Ranger Company, at yung 14th Division Reconnaissance Company. Nung alauna ng hapon, yun na, dahan-dahan na po kami nag-prepare at nag-move papuntang Basak Malutlot, Marawi City. Which is very confidential po yung mission na yon at hindi po namin paalam kung sino po yung high value target na tinutukoy. Nung ganap ng alas 2 ng hapon, doon na po nag-umpisa yung bakbakan sa Basak Malutlot. Pinasok na po ng special unit natin yung apartment or yung pinagkukutahan ng Mauti Brothers. At nandoon din po kasama nila si Isnilon Hapilon sa apartment na yon. At kami, nakadeploy kami kasi yung mission namin doon, bawal papasukin or bawal magpasok ng kahit sinong civilian doon sa area. Kaya kinordon namin po yung highway. Nung nakordon na po namin yung highway, dami pa po kaming nakitang civilian, mga kalalakihan. Hindi pa namin alam kung sino yung kalaban, sino yung mga mabubuti. Nung mga ganap ng 2:30, pero nung alas 2 na yun, yung pagpasok ng special unit natin, yung Port LRC at Port SRC, is nag-umpisa na po yung bakbakan nila doon sa looban. Nung 2:30 ng hapon, doon na po, nag-umpisa na yung putukan na rin namin sa highway kasi dami pala nakadeploy na ng mga kalaban doon sa paligid. So, kami, since na hindi namin alam kung sino yung puputukan namin kasi dami pang civilian, ang ginawa ko na lang doon sa mga tropa ko is kung saan yung nakita ninyo or na-verify ninyo na may baril or pumuputok, putukan nyo na rin kasi isi-secure natin, ang pinakauna is yung sarili natin at wag natin pabayaan yung sarili natin. And then tuloy-tuloy po yung putukan, malakas po kahit saang direksyon po. Yun, meron na ring mga sundalo tayong na-wounded noon. And then ng mga alas 4, I think, ng hapon, tumawag po sa akin yung CO ng Port LRC. Kailangan na po nila ng tulong galing sa armor unit kasi may 4 po ako na Simba fighting vehicle na dala. Kaya ang ginawa ko, pinasok ko po yung 2 vehicle ko po, kasama po ako doon, at dinikitan ko po yung Port LRC. Mga nasa more or less 5 meters lang po talaga yung distance namin ng Fort LRC. Kasi meron na pong nasawi sa kanila at meron na ring na-wounded. So ang mission ko po doon, protektahan yung tropa at huwag hayaan na may makadikit na kalaban. Kasi talagang dikitan lang yung laban nung day 1. At saka napakaraming kalaban talaga kasi well prepared talaga yung kalaban noon. Malalakas pa yung mga baril na dala nila, may mga RPG. Pero sa awa na lang rin ng Diyos, yung sa pinagdeployan ko, since
yung dinikitan ko yung Port LRC, walang RPG doon kasi malamang kung may RPG po doon, baka sigurado natamaan na rin po ako ng RPG. So, sa awa na lang rin ng Diyos, walang RPG po doon. At yun, tuloy-tuloy po yung bakbakan na rin doon sa loob, sa may apartment. At nung kinagabihan, tuloy-tuloy pa rin po. 48 hours po kami walang kain kasi talagang nakafocus kami doon at saka yung mission ko is kailangan kong protektahan at tulungan yung tropa. Lalong-lalo na yung nakadikit sa apartment ng Mauti Brothers at ni Isnilon. yung, sige nga, yung, balikan nga natin yung, ito kasi, actually, first hours ito ng Marawi Siege eh. Opo, sir. 2:30 nagsimula. No? Yes. 2:30 nagsimula. Alas 2 po. Alas 2 nagsimula. Yes, sir. Pag-assault ng Port LRC tsaka Port SRC. Kasi Yes, ako sir. dating CEO ng Port SRC eh. So, pagpasok mo doon, gaano kakalayo, di ba, pumasok na sila doon Yes, sa sir. blue na building ba yun? Parang blue na building yan. Yung eh. apartment, Ay, sir. apartment, Yes, sir. di ba? Opo, blue, sir. Oo. So, ikaw nandito sa nakaabang. Sa highway po, sir. Nasa highway ka. Yes, sir. Pero paki-explain mo nga ngayon yung ano itsura ng mga tao noon kasi ano to, kumbaga kasi ito yung unang bugso ng Marawi Siege, di ba? Yes, sir. Marami pang sibilyan, di pa nila alam na siguro marami sa kanila di nila alam nandun si Isnilon Hapilon Yes, from Maute. sir. Opo, sir. So anong kwan nila nung unang ganun na? Nung unang putukan po talaga doon, sir, nung narinig ng mga sibilyan yung may putukan doon sa apartment, sir, nagsilabasan po yung mga sibilyan, sir. Gustong tumingin, pero since na yung mission namin, sir, is bawal lumapit, sir, talagang kinordon namin yung area, sir. Dami talagang sibilyan, sir. Wala pang nag-backwit ni isa, sir. Mm. Tapos nung kami na po ang pinutukan, sir, ang hindi ko talaga po makalimutan yun, sir, yung hinagisan kami na parang molotov, sir. Na parang improvised na sir, na grenade, sir, na nilagay sa bote. Mm. Simula nun, sir, yung pagsabog nun, sir, nung nakita ko talaga, sir, umusok ng itim. Parang yun na yung, yun, sir, yung start na, sir, na pagsabog nun, sir, nirat-rat ka agad kami ng kalaban, sir. Nang layo ko dun sa apartment, sir, is kasi nasa kanto ako, sir, kung saan papasok papuntang doon sa apartment. Nasa 50 meters lang po, sir. Lapit lang. Lapit-lapit po. Opo, sir, malapit lang po, sir. Kasi yung wagwagan ng Port LRC at Port SRC laban doon sa ito kasi yung core group noon ng Maute tsaka alam mo nandun sila, di ba? Yes, sir. Andito ka sa 50 meters na yon. 50 meters lang, sir. Medyo masigabong palakpakan talaga na kung wala ka doon, talagang mapipinda. I mean, ma-isolate din yung Port LRC tsaka Port SRC. LRC. Kung wala ka doon, di ba? Walang armor doon. Possible, sir. Kasi napakaraming kalaban sa palibot, sir. Kung walang armor talaga rin nun, sir, possible, sir, baka lamukin din sila ng kalaban, sir. Sa kanila mag-focus yung mga kalaban, sir, kasi kung walang armor, sir. Pero since na merong armor, sir, nag-aalanganin din na lumapit or dumikit yung mga kalaban na naka-deploy sa palibot, sir. Kasi yung mga Maute at saka yung ISIS noon, sir, talagang naka-deploy na, sir, kanto-kanto. Lahat ng mga high ground or yung mga matataas na bahay, sir, naka-deploy na sila, sir. So, mga snipers nila, sir, meron, sir. So, ibig sabihin, nung nandun ka, ilan dala mo? Apat na Simba bakal. Fighting Beagle po, sir. 4 na Simba. So, puro wheeled yan. Yes, sir. Buti hindi pinutok-putukan yung gulong mo. Yun, sir, yun talaga yung pinakauna nila, sir, yung unang pinutok nila, ang unang tinatamaan nila, sir, is yung gulong namin, sir. Tapos yung pagpasok namin doon, sir, nung nag-reinforce kami doon sa Port LRC, sir, una nilang tinatarget, sir, yung gulong namin, sir. Since na kahit nabubutas naman yung gulong natin, sir, nakakapagtakbo naman din ito ng maayos, sir, kahit butas yung gulong, sir. Tapos tinitira din nila yung scope ng Simba natin, sir. At saka yung windshield ng Simba Fighting Beagle natin, sir, yung sa may driver side. Oo. Akala siguro nila, sir, matabla nila yung windshield ng Simba natin, sir, pero hindi man, sir. Tinitira ng sniper ng kalaban, sir.
So anong feeling noon na parang nandun ako, hindi mo naman alam noon na historic first battle ng Marawi yun dati, di ba? Nung Yes, sir. nagsisimula siya. Opo, sir. Pero nung medyo narinig mo na yung volume of fire ng kalaban na parang New Year yung tono, Yes, sir. alam mo ba na ano to, ito na? Yung kuan, sir, nung una, sir, kasi na 2-3 pa ako, sir. Pero mga 5 meters lang rin, sir. Nung sabi ko, sir, ito na talaga yung totoong bakbakan, sir. Yung narinig ko na yung bala, sir, na sumisipol, sir, sa taas ng ulo ko, sir. So sabi ko, totohanan na pala talaga to, sir. Kasi ito na yung, kung sa training pa natin, sir, di ba, tinuturuan tayo, sir, na binabaril, sir. Naririnig natin yung sipol ng bala, sir. So meaning, malapit na talaga, sir. So kami na pala talaga yun. Totohanan na pala talaga na bakbakan. Sir. Anong tunog ba nung tumatama na bala sa bakal mo? Ting! Gumagano lang, sir. Ting, ting, ting. Ganun lang, sir. Yung mga bala, sir. Kasi matibay naman talaga yung bakal natin, sir. Yung simba natin, sir. So parang ikaw noon, nag-ano ka lang, nagja-jockeying ka o Nagja-jockeying lang po, sir. Kami as dismount kasi ako, sir. Yung mga dismount team ko, sir, dineploy ko sa gilid-gilid, sir. Sabi ko sa kanila, mag-seek cover sila, sir. Tapos, in-advisean ko yung crew ng vehicle natin, sir, kung saan yung pumuputok, putukan nyo rin. At saka, mga snappy naman din yung mga crew ng vehicle natin, sir. Pero nire-remind ko pa rin, sir, pag pumuputok, jockeying pa rin talaga, sir. So, kahit na palagi nilang, kahit alam na nila yan, sir, hindi ko pa rin hinayaan na i-remind sila palagi, sir. So, alas 4, sabi mo merong wounded na, may patay na. Yes, ang sir. LRC. LRC, sir. Oo. Anong ginawa mo? Paano mo, anong next actions mo? Ang ginawa ko noon, sir, kasi nabalaho ako, sir. Kailangan ko talaga, ang instruction sa akin ng CEO ng Port LRC, sir, kunin ko yung wounded. First is yung wounded, tapos yung kuan, sir, is yung Kia na, sir. Nung papasok na ako doon sa apartment ni Apilin, sir, nasa bungad na talaga ako, sir. Ang style kasi, sir, ang ginawa ko, sir, paatras. Kasi para pagbukas ko ng pinto ng Simba, sir, automatic. Kasi may third floor yun, sir, yung apartment, sir. Kasi kung paharap, sir, dadalhin pa sa likod yung kuan, sir, yung wounded at saka yung tropa, sir, baka madali pa rin, sir. So, ang ginawa ko, sir, paatras. Pumasok ako doon sa gate, sir, pero nung nag-atras abante kami, sir, hanggang sa merong palang malambot na kuan dito sa harap, sir, ng apartment, yung kanal, sir, doon ako nabalaho, sir. Ako yung pinakaunang nabalaho din doon, sir, ng armor, sir, doon sa Marawi, sir. So, anong feeling na? Nabalahaw ka, ongoing pa noon yung firefight? Yes, sir. Hapon pa lang, sir, nabalaho na ako, sir. Nabalahaw ka, di ongoing yung firefight. So, Yes, sir. yung palang problema ko minsan, mabalahaw yung armor. Yes, Siyempre, pin down ka na, hindi ka na makagalaw din, di ba? Yes, sir. So, doon pumasok si Greg. Kuan pa, sir. Yes, sir. Pumasok na rin si Second Lieutenant Gregorio, sir, para kunin din yung mga wounded ng tropa, sir. And then, ang ginawa ko naman doon, sir, malaki rin yung kumpiyansa ko, sir, na hindi rin ako madikitan, sir, kasi nandoon naman din yung tropa ng Port SRC, sir. Tsaka malapit lang rin din doon yung command and control ng Port LRC, sir. Nandoon lang rin sa mga 20 meters lang rin, sir. So, malaki yung kumpiyansa ko, sir, na hindi rin ako madikitan ng kalaban, sir. Kasi sa unahan ko, sir, meron ding bakal, sir, yung kabady ko, sir. Kaya malaki rin yung kumpiyansa. Tapos may dismount din po kami, sir. So, yun na yun, sir. Hanggang gabi. Tapos yung mission sa akin, sir, wag na wag kong putukan yung first floor, sir. Kasi baka ma-crossfire ko yung magka-crossfire kami ng kasama, sir, na tapos at saka may ibang occupancy doon sa apartment, sir. So ang ginawa ko lang doon, sir, second floor pataas yung pagputok ko, sir. Kasi cover fire na rin, sir, para hindi rin talaga makalapit yung mga kalaban doon sa ibang tropa, sir, lalo na sa LRC, sir. Magdilim. Pagdilim, sir, yun pa rin, sir. Ang ginawa ko, sir, hindi rin trigger happy, sir. Inano ko yung kasama ko, sir, na ay tipirin natin yung bala. Kaya ang ginawa ko noon, sir, palit-palitan kami ng putok, sir. Yung sinakyan kong Simba, sir. Pag tapos ko na ako, sir, kunwari, naka 20 rounds ako, sir. Yung isa na naman na bakal, sir. Pero yung mga tropa naman doon, sir, na yung LRC, SRC,
nag-duty rin naman, sir. May talagang alert din talaga, sir. Alert na alert po kami, sir, lalo na sa dilim. Kasi alam naman natin, sir, pag madilim, limited lang yung vision natin, sir. So, since na hindi rin kasi namin mailawan, sir, kasi yung simba natin, sir, meron ito siyang parang searchlight, sir, yung spotlight na malaki, sir. Malakas. Pagpasok kasi namin doon, sir, yun kaagad ang unang tinarget ng kalaban, sir. Akala nila, sir, yun yung scope namin, sir. Kaya nabasag kaagad yung mga ilaw namin, sir. Ilaw, yung gulong, sir. So, ilaw, gulong, yung gulong mo, flat na. Flat na, sir. Yung sa kabilang side lahat, sir. Kasi hindi man nila matamaan yung kabilang side, sir. Yung puro left side, sir, na gulong, sir. Puro, yung akin naman, sir, yung right side, sir. Kasi paatras ako nagpasok nun, sir, eh. Tapos nung kinagabihan na yun, sir, mga ganap ng mga, I think si Major Alvarez, sir, pumasok na doon, sir, ng gabi. Pero iba yung mission naman niya, sir. Nung mga madaling araw, sir, kasi nabalaho na rin ako, sir. Tumawag sa akin si Major Alvarez, sir, naghihingi ng tulong, sir. Kailangan niya ng reinforcement, sir. Nung nag-communicate siya sa akin, sir, nagtanong po ako sa kanya, sir, kung ano po yung location niya, sir, or yung tinatawag nating grid coordinate, sir. Nung nagbatuan kami ng sir, location, sir. Binato ko rin sa kanya yung grid coordinate ko sa kanya, sir. Nung na-plot ko sa mapa ko, sir, na napakalayo pala ni Major Alvarez, sir. Ang sabi ko sa kanya, Bok, pasensya, hindi kita matulungan, napakalayo mo pala. Nandito rin ako, nabalaho. At saka, gusto man kitang tulungan, napakalayo ko rin talaga. Kasi nandun na siya sa may ground zero na, sir. Yung tinatawag na ground zero, sir. Ako kasi, sir, nasa Basak, Malutlot. So, Pero ang layo mo rin. Ikaw yung pinakamalayo. Yes, sir, malayo. Pero kung tutuusin, sir, malapit lang ako sa 103rd Brigade, sir. Pero, so ang sitwasyon kasi noon, si Major Alvarez lang na nakapasok, na nalampasan niya si Mapandi, di ba? Yes, sir. Mapandi Bridge. Tumawid siya ng bridge, sir. Nakatawid siya. Yes, sir. Ikaw hindi ka kasi tumawid, di ba? Hindi, sir. Yung way ko yun, sir, kung papunta kang MSU Marawi, sir, madadaanan yung Basak Malutlot, sir. Yes, sir. So yun lang yung advantage mo noon kasi hindi ka nakulong. Kasi ang pangkulong talaga ng kalaban, yung mga bridge, Banggulo, Yes, sir. Mapandi, di ba? Opo, so, sir. yun ang ano kay Major Alvarez, hindi mo rin siya mapasukan na noon kasi, talagang gwardyado na rin ng terorista yung dalawang bridge. Yes, sir. At saka yung kay Major Alvarez naman, sir, dalawa lang rin yung bakal na dala niya, sir. At the same time, pure armor sila nun, sir, pure mechanized. Unlike yung sa akin, sir, mechanized ako, sir, may bakal, 4. Tapos meron ding bakal yung 51st Mechanized Company nun, sir. Yung PIPMEC. And then, ang kwan lang rin sa akin, sir, advantage lang rin. Marami din akong kasamang ibang unit, sir. Yun, 14 DRC, sir, nandoon din pala, sir. 14 DRC, Port SRC, Port LRC, sir. So, marami. Kaya, yun yung advantage din. Kampante ako, sir, na hindi ako madidikitan din, sir. Yun ang difference nga. Kasi kung meron ka talagang dismount team, talagang wala kang kabarin dahil Yes, sir. alam mong may mag-defend sa'yo. Opo, sir. Yun yung advantage din, sir. Pero sabi mo 48 hours. 48 hours. Yan, pwede ba mong ikwento mo pa? Kasi ito yung unang 48 hours ni Marawi, di ba? Pwede ba tapusin natin yung 48 hours mo? Yes, sir. Almost 48 hours yun, sir. Kasi nung humingi na ako ng tulong na rin, sir, sa unit namin, sir. Kailangan ko kasi na umalis, kasi nabalaho ako, sir. Nung dumating may reinforce na rin doon, sir. Dito muna tayo sa May 24, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan, sir, putukan. Hanggang sa May 24 ng hapon, sir. May 24 ng hapon, ongoing yung clearing operation nung doon sa apartment, sir. Nung na-discover namin, sir, nung May 24, sir, ng hapon, may butas na pala doon sa likod ng apartment, sir. Iba pala yung kuha niya, sir. Bahay ito, sir, apartment. Parang merong parking space doon sa likod, sir. Tapos may bakod. Binutasan ng mga kalaban yun, sir. Doon pala sila nag-exit, sir. Sa may palayan. Ngayon, nakita rin namin doon, sir, may dextrose, maraming dugo, sir, sa may hagdan. Tsaka naglagay din sila ng IED, sir. Kaya doon na rin pinasabog yung IED, sir. So, umexit sila.
Yun na, pumunta na sila ng sentro ng Marawi. Yes, sir. Doon na sila, sir. Doon na naman sila nung siguro nabalitaan nila na nandoon si Major Alvarez, sir, yung tropa, sir. Doon naman nakapokus yung mga kalaban sa kanya, sir. Pero yung doon pa rin sa, may mga resistance pa rin, sir. Yung sa amin, sir, malakas pa rin, sir. Kahit nung hanggang May 24 ng gabi, sir, maraming putok-putok pa rin sa palibot namin, sir, eh. Hindi namin alam, sir. Basta iba-ibang direction, sir. Marami, sir. Nung May 25 naman ng umaga, sir, dumating doon si Major Magora, sir. Then, Captain Magora, sir, kasama niya yung PL niya, si Lieutenant Martinez, sir, nag-reinforce, sir, from Maguindanao, sir. 7 yung bakal na dala niya, sir. Puro wheeled sila. Puro wheeled, sir. Ay, di. Wheeled o truck? Wheeled yung pag-reinforce nila sa amin, sir. Tapos yung may dagdag na rin ng mga wheel doon, sir, ng May 25. So, medyo humina na, sir, ng umaga. And then, pag after lunch nun, sir, nag-consolidate kami, sir. Kasi hintay kami ng panibagong mission, sir. Consolidate. Tapos, balik kami ng 103rd, sir. Nung nag-consolidate na kami doon sa may highway na, sir, bali 14 na bakal na lahat yun, sir. 14 na bakal. Kasama na doon yung kay Sir Magora na dala, sir. Nung nag-move na kami, sir, kala namin, sir, wala na ang kalaban talaga, sir. Tapos, akala namin, takot sila sa, siyempre, sir, 14 na bakal na yun, sir, 14, sir. Kala namin, takot, wala na talaga, sir, or takot na sila, sir. Nung nag-move na kami, sir, mga more or less 100 meters, sir, inambush pa kami ng kalaban, sir. 14 na bakal yun, sir. Kasama na, nandun na yung, consolidated na talaga yun, sir. Dami ng tropa namin, sir. Galing 103rd, ah? Pabalik pa lang kami ng 103rd, sir. Galing kami doon sa Basak Malutlot, sir. So, paglabas nyo, talaga inambush pa kayo? Inambush pa talaga kami nun, sir. Kahit saan din, sir. Akala namin wala nang kalaban, sir. Umalis na lahat. Yun pala, sir. Dami pa pala rin sa palibot, sir. Inambush pa kami nun, sir. Pero sa awa ng Diyos naman nun, sir. Since alert masyado yung tropa, sir. Nung pag-ambush na yun, sir, ni isa, sir, walang na wounded, sir. Kasi ikaw, of course, swerte and or importantly, tamang decisions kasi hindi ka nagalusan yung unang araw na yon, unang 48 hours. Yes, sir. Opo, sir. Kasi si Major Alvarez talagang tinamaan na yung tao niya. Ikaw hindi ka nagalusan. Wala, sir. Mga slight lang siguro, sir. Meron, sir. Okay lang yun. Yes, mga sir. tamang bida yun eh. Parang Opo, sa sine mga daplis. Opo, Ano sir. yan. Yes, sir. Pero yung fatal talaga, considering na nandun ka sa unang bugso ng giyera. Yes, sir. Kasi, Unang putok ng Marawi City, sir. Nandoon po talaga kami, sir. Lalo na yung armor unit natin, sir. Yun ang pinakamatindi doon. Yun actually gusto ko lang maano yung looking back, 'di ba? Dahil yung unang putok na yon ng Marawi Siege, nandun ka. First Louis ka pa, ano ka pa nun? Bagong first lieutenant po nun, sir. So medyo matured ka na nun. Parang hindi naman Yes, sir. Medyo mas matanda ka ng kaunti sa mga second lieutenant. Yes, sir. Diba? Senior na rin na. So anong nag-work sa'yo na in terms of yung decision making mo, yung situational awareness na basta medyo pag tuntong mo kasi ng First Louis, medyo may alam ka na eh. Baga ano ka na eh. Yes, sir. Ano ka na, talagang binder than that ka na, di ba? So parang nakatulong ba yung gano'n na maturity mo para mas na-diskartehan mo yung situation? Yes, sir. Malaking tulong po yung pagiging, yung maturity na yun, sir. At saka, kag-graduate ko lang rin ng basic officer course nun, sir. Armor officer basic course. Tapos na-deploy ako ng 4th Mechanized Infantry Battalion, sir. At the same time, sir, yung sa mga trainings naman na nadaanan ko, sir, lalong-lalo na, sir, sa OCS at saka sa Scout Ranger Orientation Course, sir, kasi nag-undergo din kami doon, sir, ng 2 months, sir. Malaking tulong po yung mga naranasan kong training, sir, kasi yung pag-command ko sa tropa, sir, sinabi ko talaga sa isip ko, sir, hindi yung ako yung klaseng officer na putok-kiputok, sir. Ang akin, sir, mindset, kailangan leader ako. I will lead my men properly, sir. Nag-command ako sa kanila ng maayos, sir. Sinalansan ko kung saan sila pwedeng magpwesto, sir.
Kasi merong times, sir, may dalawa akong tropa, sir, na umakyat sa building, sir. Bakit? Pinalabas mo? Yun pa yung hindi yung May 23 na yun, sir. Yun yung ngayon, sir, na sabi ko, umakyat sila doon, sir, kasi ang siguro sa isip nila, sir, hit sila ng high ground, sir. Pero open kasi yun, sir. Ang ginawa ko, nung nakita ko sila sa taas, sir, pinababa ko sila, sir. Pinababa ko, sabi ko, delikado kayo dyan kasi open kayo, delikado kayo sa sniper. Yun nga, sir. Hindi nga ako nagkamali, sir. Kahit makwento, maalala nila yun, sir. Tumitindig yung balahibo nila, sir. Kasi yung pinagpwestuhan pala nila doon sa taas, sir, gabi ng May 23, sir, or hapon, magagabi na yun, sir, pinagpwestuhan pala ng kalaban yun, sir. So, malamang, sir, kung hindi ko sila pinababa, sir, baka nadalian ako nun, sir, ng dalawang tropa, sir. Kasi yun yung, kumbaga, instinct mo kasi yun, di ba? Na, Yes, sir. Alam mo yung tama at mali sa gera kasi yun yung most important sa atin na combat leaders, di Yes, ba? sir. Na, oops, mali yan, baba. Opo, di ba sir. yung, kaya nga, ina-enforce talaga natin yung tamang discipline kasi importante yun na sunod kayo, kumbaga. Opo, sir. Kasi kung hindi ka, di ba, in a way kasi sabi mo dahil well-trained ka and then katatapos mo lang ng schooling, Yes, sir. malaking bagay kasi talaga yung schooling ano na parang alam mo yung proper na Opo, presko sa'yo, di ba? Yes, sir. Ganon yung nangyari sa'yo. Ganon talaga, sir. Press ko, sir. At saka, lahat ng naituro sa akin sa school, sir, talagang na-absorb ko, sir. Pati yung formation ng tropa, sir. Yung paano dalhin ng maayos yung vehicle natin, sir. Yun, na-absorb ko po talaga, sir. Kasi fresh na fresh po talaga sa isip ko yung schooling na yun, sir. Pero yung pagiging coolness under fire, na-exercise mo ba yun na tinuturo yan sa stroke? Paano ka maging kalmado lang, cool lang sa... Opo, sir. ganun na Kalma lang, price? sir. Minsan, kuhan lang, sir. Paputok lang ako ng 3. Cover na naman, sir. Observe or observe, sir. Tapos, pakiramdaman mo, sir, kung may resistance or may nag-reply. Tapos, putok na naman. Hindi yung sinasabi ni meron kasing sinasabi daw, sir, na trigger happy daw, sir, na putok-iputok kahit wala namang kalaban, sir. Sa akin, sir, nag-observe po talaga, sir. Kung saan ang kuhan, sir. Kasi sayang din yung bala natin, sir, kung putok lang kiputok tayo, sir, wala naman tayong pinuputukan, sir. Sa unang 48 hours na yon, ano yung hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo? Ang hindi ko talaga makalimutan sa buong buhay ko, sir, is yung pag-reinforce ko sa Port LRC nga, sir. Yung hindi naman, siguro, reinforce din ang tawag nun, sir. Yung nadikitan ko, sir, at saka nadikitan ko yung Port LRC, sir, Port SRC. Tsaka yung hindi sila nalapitan ng kalaban, sir. At saka naprotektahan ko din yung tropa, sir. At saka meron ding time, sir, na binuksan ko yung vehicle, sir. In-snipe ako, sir, na mabuti na lang, sir. Nakita ko yung laser ng kalaban, sir, yung ilaw. Inano ko kaagad yung gun port ng Simba, sir. Mabilis ka. Yes, sir. Importante, alerto talaga eh. Opo, sir. Kumbaga, Gabi kasi yun, sir. Kaya makita kaagad yung ilaw ng baril nila, sir. hindi ka pwedeng anga-anga kasi sa gera talagang alert na alert. Opo, sir. Yun, sir. Tapos, mindset na naman, sir. Sabi ko sa tropa, observe lang kayo dyan kasi baka may nagmaneuver na, lalo na paggabi, sir. Talagang binubulabog ko talaga ang tropa, sir, sa radyo. Binubulabog ko kung natutulog ba o hindi. Okay naman, sir. Snapin naman lahat ng tropa natin. So, first 48 hours, super motivated ka o kinabahan na ng kaunti? Nung una talaga, sir, medyo wala pa sa isip ko, sir, na yung kinabahan ako, sir. Yung may putukan, sir. Kasi ang sa isip ko nun, sir, siyempre galing schooling, sir. Kala ko lang, sir, FTX, sir. Pero nung narinig ko na yung bala, sir, sa taas ng, yung sumisipol na, sir, Oh, doon na ako napaisip, sir, na totohanan na pala talaga to, sir. live na to. Live na pala talaga, sir. Yun na, sir. Kaya, tapos yun nga, sir, isang beses na M203 kami, sir. Yun, sir. Yung medyo nabingi ako, sir. Yun lang diferensya kasi ng armor sa infantry, no? 203 ka, okay lang. Oh, sir. Pero yung na-203 ako, sir, nasa labas ako nun, sir. Nag-dismount ganun ako ba? nun, sir. Yes, sir. Hindi pa ako pumasok sa vehicle, sir. Nung didikit na ako sa Port LRC, nandoon na po ako sa loob, sir, ng bakal natin, sir. Nice. Opo, sir. That was 48 hours. First 48 hours of Marawi Yes, Siege. sir.
Captain E.M. Estrellares. Apo, sir.